panganib na dulot ng occupational safety at health hazards sa Pilipinas, lalo na sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng aksidente tulad ng pagkakadulas o pagbagsak. Ano ang mga hakbang na dapat gawin upang masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa? Ano nga ba ito? Ako si Melanie Gutmaya, ang inyong tagapaghatid ng balita at nagbibigay kaalaman. Ang occupational safety at health hazard ay tumutukoy sa mga panganib na maaaring magdulot ng aksidente, pinsala o pagkamatay sa mga manggagawa habang nasa trabaho. Kung hindi ito mabibigyan ng pansin, maaaring magresulta ito ng negatibong epekto mula sa iba't ibang uri ng occupational safety at health hazards. Magandang araw! Ako si Catherine at ngayon ay magpapatuloy tayo sa masusing talakayan tungkol sa iba't ibang uri ng occupational safety at health hazards. Una ay ang physical hazards. Ano nga ba ang physical hazards? Ang physical hazards ay pinakakaraniwang uri ng occupational safety at health risk. Saklaw nito ang iba't ibang salik pangkalikasan na maaaring makapinsala sa kalusugan ng isang manggagawa kahit na hindi kinakailangang direktang mahawakan ang mga ito. Isa na sa halimbawa rito ay ang hindi sapat na ilaw. Ang mahina o hindi sapat na ilaw ay maaaring magdulot ng pananakit ng mata, sakit ng ulo, at aksidente dulot ng maling pagtansya sa paligid. Maaari rin itong magresulta sa pagkadulas, pagkatapilok, o pagkahulog. Sa puntong ito, tutukan naman natin ang ikalawang uri. Ito ay ang ergonomic hazards. Ano nga ba ang ergonomic hazards? Ang ergonomic hazards ay tumutukoy sa mga kondisyon o salik sa lugar ng trabaho na maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, stress, at masakit na pagbabago sa katawan. Isang pangunahing halimbawa nito ay ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay na maaaring magresulta sa musculoskeletal disorders o tinatawag nating MSDs, tulad ng pananakit ng likod, balikat, o pagkasira ng kasukasuan na maaaring sanhi ng paggamit ng labis na puwersa. Halimbawa sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay, paggamit ng mga vibration tools at hindi tamang postura ng katawan. Dito naman tayo sa safety hazard. Nakatuon ito sa aspeto ng kapaligiran sa trabaho na maaaring magdulot ng agarang pinsala o lubhang epekto sa kalusugan ng individual. Ang pagtatrabaho sa mga hagdan-hagdang palapag, scaffolding o bubong na walang proteksyon laban sa pagkahulog ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Ngayon naman ay tatalakayin ko ang susunod na uri, psychosocial hazards. Sa bahaging ito, inilalarawan na ang isang stressor at salik sa lugar ng trabaho o kapaligiran na maaaring magdulot ng emosyonal na problema o issue sa kalusugan pangkaisipan ng isang tao. Kung ang inhinyero ay nagtatrabaho sa ilalim ng mataas na presyon, isa na sa mga hamon na inihaharap nila ay ang pagiging stress sa trabaho, na maaaring nagdulot sa iba't ibang salik tulad ng mataas na workload, mahigpit na deadline, kakulangan ng kontrol sa mga gawain, at kakulangan ng sapat na suporta mula sa kumpanya, at naging dahilan sa pagka-burnout na nagiging sanhi ng pagkapagod at kawalan ng kakayahang magtrabaho ng maayos. Ang lahat ng uri ng occupational safety at health hazard ay maaaring magdulot ng una, malubhang epekto sa kalusugan ng manggagawa. Ito ay pisikal, mental at emotional. Pangalawa ay yung pagbaba ng produktibidad at kita ng kumpanya. At ang panghuli ay ang legal na panagutan ng mga employer kung hindi ito maayos na matutugunan. Tandaan, mahalaga ang pagsasanay at tamang pamamahala upang mabawasan ang mga epekto ng mga panganib na ito. Hanggang sa muli, ako si Melanie Gutmaya, ang inyong tagapaghatid ng balita at nagbibigay kaalaman.